Oh, saan tayo? In this episode, ipapasyal ko kayo sa temple sa gitna ng gubat. Welcome to Wat Pa Pupasum. Kapag bibisita kayo sa mga temple, especially yung mga temple na katulad nito na nasa gitna ng gubat, iiwasan ninyong gumawa ng ingay dahil may mga monk na usually nagme-meditate around the area. So bilang respeto sa kanila, kailangan tahimik or mahina lang yung usapan. Dahil sa ganda at taas ng temple na to, dinarayo ito ng mga lokal kasi talaga namang makikita nyo sa background ko, napakaganda ng view. Overlooking sa Khao-Yai, Pak-chong area ang temple na to at merong bagong attraction dito, mamaya ipapakita ko sa inyo doon sa kabilang side. Bukod sa dinarayo ng mga Thai ang Wat Pa Pupasum para mag-meditate at mag-alay, kilala din ang temple na ito bilang habitat ng mga white squirrel. Bukod sa pinupuntahan ng mga Thai ang mga temple for religious activities, nagiging ano na din siya, recreation site ng mga lokal. Kaya naman ang mga temple pinapaganda rin nila at ginagawa talagang tourist friendly and tourist attraction. Kadalasan, sacred ang turing ng mga monk sa malalaking bato na may hollow space sa ilalim kasi noong unang panahon and even up to now, nagiging meditating area yan ng mga monk na gustong maabot yung enlightenment.
nandun sa taas yung sinasabi ko sa inyo na glass walk. Pero sorry, hindi pala siya talaga glass walk. Tulay lang siya na ginawa nila para mas maganda yung view na makita ng mga bisita. And sa likod ko makikita niyo napakalaking bato, and lalapit ako para makita niyo kung gaano kalaki talaga siya. 'Di ba? Napakalaki ng batong 'to. May hagdan pa dito pababa at siguro may, daan siya paakyat papunta doon sa jetty kasi may nakasulat na mark dito, sign, Tangpay. Tangpay ibig sabihin way, jetty means yung stupa or yung, pagoda. So, 'yan ang purpose natin kung bakit tayo pumunta sa temple na 'to. Papakita ko sa inyo yung napakalaking jetty or, stupa or, for other people they call it pagoda. Okay, kung makikita niyo sa likod ko, doon sa bato merong carving ng, paa ng Buddha. Hindi ko alam yung eksaktong meaning niya, pero for sure may meaning yan para sa mga Buddhist. Okay, andito tayo sa the pin-up area, and you can see mas malinis, mas maganda yung view na makikita niyo. At ang gagawin actually natin ay aakyat tayo dun sa taas. Ayun, ewan kung nakikita niyo. Pupunta tayo dun at the way to go there is to use this stair. Tara, let's go! Nakita niyo naman 'di ba, sobrang ganda at talagang ginastusan nila yung ah, sa ayos nitong temple na 'to. Kasi ang mga Thai kapag nagugustuhan nila yung isang temple, nagdo-donate talaga sila ng malaking pera, and kapag magaling yung namumunong monk doon sa temple na yun, you can see na talagang mapapayos nila at, mapapaganda nila yung temple. Sa likod ko makikita yung entrance papasok doon sa parang tunnel siya, at sa loob nandoon yung mga, Buddha figure kung saan puwedeng mag-alay, mag-meditate ang mga Buddhist na Thai. Hindi lang tayo puwedeng magdala ng camera sa loob kasi bawal.
Andito tayo sa skywalk. Ito na yung pinakamataas na part ng temple na to. Makikita nyo sa right side ko, mas malayo yung skywalk doon as compared dito sa gitna, at doon naman sa kabila may isa pa. Ang totoo niyan, mayroon akong fear of height, kaya hindi ako masyadong nagpupunta sa edge ng skywalk kasi karamdam ko nalalaglag ako. Pero 'di ba sobrang ganda. Sulit ang biyahe niyo pag punta sa temple na 'to. So andito na tayo sa skywalk. Nandito na tayo sa may huling part or dulo ng skywalk, at kung makikita nyo doon sa side na yon, nandoon ang Chedi or ang pagoda, at yan ang dahilan kung bakit pumunta tayo dito. Ito ang puno ng Bodhi tree. Very sacred ito para sa mga Buddhist dahil they believe na ang kauna-unahang Buddha, si Siddhartha Gautama, ay nag-reach ng enlightenment sa ilalim ng puno ng Bodhi tree sa India. At may nakita akong note doon sa baba, nakalagay na may Bodhi tree dito na donated ng Sri Lanka, at yung puno na yon ay di umano galing sa mismong puno kung saan nagkaroon ng enlightenment si Siddhartha Gautama. Ayan yung puno ng Bodhi tree or Bodhi na donated ng Sri Lanka. Ang Chedi ay mahalaga sa mga Buddhist dahil nagiging simbolo ito ng kanilang faith and belief about life and enlightenment. Kung makikita nyo, pag ganun yung shape niya, 'di ba? Kasi yung malaking part niya sa pinaka base reflect yung ating earthly desire. Kaya mabigat. Okay? At habang papataas, pakipot ng pakipot hanggang sa dulo, kasi yung sa tuktok nandoon yung enlightenment. So ibig sabihin lang, very difficult, okay, to reach that part, yung enlightenment. Kilala bilang Wat Pa Phu Pasung ang temple na to, pero alam nyo ba, mahaba talaga ang kanyang pangalan. Ito, basahin natin. Pra Ba Rum Matat Jedi Siri Phu Pasung Pra Tat Chompa, na kapag translate sa English, ang ibig sabihin ay the sacred relic of Buddha statue, Buddha stupa on the glorious high mountain. Ang haba, di ba?
Alam niyo ba na ang mga jedi or pagoda or stupa actually serves as storage, ng mga ng like ashes ng mga namatay or sacred relics na may kinalaman sa Buddhism. In fact, alam niyo 'pag namasyal kayo sa Bangkok, marami kayong makikitang mga stupa or mga pagoda sa mga temple doon, and may mga stupa doon na naglalaman ng remains ng mga nagdaang royalty at kilalang mga monk sa Thailand. Mag-aalay tayo ng 20 baht sa temple. Kung napagod kayo sa pag-iikot sa temple, pwede kayong magpahinga, bumili ng refreshment dahil may coffee dito, Pupa Coffee. Ah, the best time talaga na mag-visit dito ay during the monsoon or rainy season kasi kung makikita nyo, 'di ba? Hazy saka maputi yung background ko dahil madumi ang hangin ngayong panahon na 'to dito sa Thailand. But during the monsoon season talagang makikita nyo green at malinis ang paligid. And that ends our episode. I hope nagustuhan ninyo ang ating temple visit or temple adventure. And before I go, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel para mapanood pa ninyo ang susunod na episode ng ating series na pinamagatang O, Saan Tayo?